Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Philip Gabisay at saka sa Tagalugot, Almark Adunia, Iris Tumboy, Amber, Leon Bohol, Gilbert Lopez, Davao City, Dinsi Pharmacy, Derek Olden, Iligan City, Rodel Milildia, Dolphy Tagmay ba ito? Ano ito? Pampanabo. Mga kaibigan, ito pag-usapan natin ay napakasimple lang po. Itong bang sabi mga kaibigan, ito daw pagbitaw ng manok, yung Bisaya pa mga kaibigan, magbuhi ba sa araw ng laban, ay may epekto ba dito sa laban ay yung manok po? Ayan po mga kaibigan ay napaka yan, siyempre mayroon talaga yan. Kasi mga kaibigan, itong magbitaw ka ng manok, magbitiw ka ng manok mo sa ruida po, kailangan i-plaster mo talaga yan. May iba mga kaibigan na depende sa kung medyo may sakob yung niya, yung manok niya may nakaganon sa buntot niya, pamahiin ninyo mga kaibigan na ilit mo siya ng pagbitaw po para masakuban siguro yung kalaban. Kung ano ba yun, di ba, pag bitaw sa kalaban, pag lapag sa lupa, saka mo na ilagay yung sayo mga kaibigan, di ba? Yung medyo pamahiin ninyo mga kaibigan, yung sa may buntot banda po, medyo baliktad yung buntot mga kaibigan, kaya medyo i-delete mo siya sa pagbitaw po. At saka mayroon naman mga kaibigan pero sa ating mga nakagawian po, talagang iuna natin sa mga kaibigan, iuna natin sa pagbitaw po, talagang iuna natin mga kaibigan, para kasi yung iuna mo yung ilapag manok mo sa lupa po, talagang makauna siya, mapamilyarize niya yung mga kaibigan ba, yung paligid po. Saka siya na mauna makapurma mga kaibigan, kasi pag medyo na late ka sa paglagay po, ay talaga maunahan yung manok po mga kaibigan, kasi yung iba nakapurma na dyan, nakaano na sila talaga, nakapurma na, medyo mabitin yung manok mo sa paluan po. Kaya sa atin mga kaibigan, kung ano man yung mga narinig natin mga sistema mas maganda pa rin mga kaibigan na iuna mo yung manok mo sa paglapag sa lupa mga kaibigan. Pero yun, yung lang ba mga kaibigan, yung slowly lang ba mga kaibigan, ikatulad ng iba, mo talaga, ihagis mo talaga, para ka lang naghagis ng bula. Pwede na yung mo mga kaibigan, i-slow mo lang sa pagbitaw po, paglagay sa lupa, lang ba mga kaibigan, simple lang. Pero talagang mas maganda kung mauna ka po, talagang ganun po mga kaibigan, kasi ilang beses ko na yan narinig mga kaibigan na ang iba naman gusto nilang ihagis para daw maramdaman na isang manok na talagang nalapag na siya sa lupa po. Pero sa akin dyan mga kaibigan, ang pinaka-advantage talaga yung mauna mong ilagay yung manok mo sa sa lupa, para medyo makaano na siya mga kaibigan ba, makakilos na siya kung saan siya dapat magplastar. Yun talaga mga kaibigan, na wala nang iba po. Kasi may mga narinig tayo sa mga, lalo na daw sa Bacolod, may itagilid na kunti, di ba? Yung iba napaka-arte po kung maglagay sa manok nila mga kaibigan, parang may mga pusing-pusing pa, para mga model po. Pero ang pinaka-the best yan mga kaibigan, dati pa yan, yun talaga makauna ka sa paglagay sa lupa po. Yun talaga ang pinaka-importante mga kaibigan, kasi yung mauna ka maglagay, kasi ang manok mga kaibigan, magano pa yan para magplastar pa sa kanilang katawan o mga paa nila, kung ang iuna nila ipalo. Kasi ang manok mga kaibigan, kaliwa kanan po yung yung birig nila, yung nila ba mga kaibigan, yung tinatawag na yung yan sa Tagalog mga kaibigan, yung magbirig, ay kaya ang napaka-importante po sa akin lang ito mga kaibigan, ikaw talaga makauna sa paglapag sa lupa yung manok mo po, kasi yun ang pinaka mga kaibigan, advantage po, na pag nakalapag na manok mo, makapurma na siya, una siya makapurma mga kaibigan, at saka pinaka una siya makapalo. So mayroon namang manok mga kaibigan na kahit madili siya lang, biglang mag-angat po. Iba-iba kasi yung manok mga kaibigan, pero ang manok natin, normal lang ang away sa manok natin.
ay talagang ano natin mga kaibigan, i-manage talaga natin na talagang plastado talaga ang lagay mo sa manok mo sa lupa po. Yun lang naman mga kaibigan. Yung iba mga kaibigan, di ba? May paano-ano pa. Parang paano ba mga kaibigan, pa-model style ba, di ba? Pero sa atin dyan mga kaibigan, yung ikaw lang talaga makauna sa paglagay sa lupa po. Yun talaga pinaka-importante mga kaibigan. Advantage na ang manok mo doon mga kaibigan, totoo yan. Kasi pag iba, medyo madilig ka, ang manok mo, lumalakad pa yan, pupurma pa yan, kung saan siya lulugar, talagang maunahan siya po kasi pag nandun na sa lupa yung isang kalaban niya, mahirapan na siya doon mga kaibigan. Kaya depende na lang yun sa mga pamahiin o ano yun, kasi yung nakasakob na yung medyo baliktad yung dito sa puwitan mga kaibigan, ang iba dyan ay ipadili yung pagbitaw kasi daw masakuban daw yung kalaban po. Pero sa atin dyan mga kaibigan ay hindi na po ako nag-isip ng mga ganyan po. Ang sa akin lang ay talaga makauna lang sa paglagay sa manok mo sa lupa po. Yun lang ang pinaka-importante mga kaibigan. At saka iwasan mo yung ang manok mga kaibigan, yung masapid. Yung iba naman mga kaibigan, pag saltada yung manok nila, i-roll ang i-roll ang pagbitaw, i-roll. Ibig sabihin i-roll mga kaibigan para bang kasi nakasanayan sa manok niya na pag i-roll ay umangat. So sa atin dyan mga kaibigan, pinakamaganda lang talaga yung makauna ka magbitaw po. Yun lang talaga mga kaibigan. Kahit hindi ko lang alam, baka mayroon pang iba dyan, pero sa akin lang na isipan o napag-aralan mga kaibigan bilang isang magmamanok, matagal na rin tayo nagbitaw ng manok po. Pero ikaw lang ang makauna talaga mga kaibigan para makaunang magplastar yung manok mo, saka siya din ang makaunang makapalo po. Yun lang talaga mga kaibigan. Yung iba yung pinatagilid yung paglagay, naku mga kaibigan, lalo na daw kasi ang pagpalo ng manok mga kaibigan ay kaliwa yun. Dito mo daw ilagay sa medyo kanan yung paharap mga kaibigan kasi mag-twist daw yung manok. Naku mga kaibigan, di naman sinasabing huwag kayong maniwala, pero sa akin po, yung makauna lang talaga sa pagbitaw po, yung makauna maglagay sa lupa mga kaibigan, yun na advantage ka na doon mga kaibigan. Wala nang iba pang hanapin, pero dipindi pa rin yan sa manok kasi may mga manok talaga magagaling po na kahit ma-delete sa pagbitaw, ma-delete yung may-ari o pero makauna pa rin mga kaibigan. Talaga magaling lang po talaga. Yan lang, pero ang pinaka-advantage sa lahat mga kaibigan na magbitaw ka, yung ikaw lang talaga makaunang maglagay sa lupa po yung manok mo. Advantage ka na dyan mga kaibigan, totoo yan. Kasi ilang bisis na kami naglaban mga kaibigan, pinapakiramdaman ko yung mga, lalo na mag-inuman mga kaibigan, di ba? Pinapakiramdaman ko, bakit nadili ka ng wala talaga akong ibang marinig mga kaibigan. Yun lang talaga, pag mag-delete ka sa paglagay o pagbitaw ng manok mo, disadvantage na yun mga kaibigan. Kaya kahit ano man yung mga pamahiin na yun, basta makauna ka lang sa paglagay sa manok mo sa lupa mga kaibigan, napakagandang sinyalis na yun po. Totoo yan. Sa atin naman dito mga kaibigan ay yung sinasabi natin ay yun lang mga naranasan natin. At saka yung huwag iwasan nyo talaga yung mga kaibigan, yung magbitaw kayo din tapos yung manok nyo medyo masalapit, sa Bisaya pa masalapit yung manok mga kaibigan. Yun lang talaga po kasi maunahan talaga yan. Wala nang iba mga kaibigan, mag-uuna ka lang magbitaw bitawan mo una yung manok mo para advantage na kahit anong pang masabi yan sa iba mga kaibigan, basta mauna ka lang maglapag sa lupa sa manok mo, advantage na yan. Kahit sino pang mga big time dyan mga kaibigan, yun lang naman talaga mga kaibigan. Yung iba may pagilid-gilid pa, ako lang yung mga kaibigan, nagsayang na kayo ng panahon doon. Yung makauna ka sa pagbitaw advantage na yun. Yun lang po, bilang isang magmamanok mga kaibigan, ilang bisis na tayo makalaban sa may derby man, may tukis man mga gilid-gilid boys na tayo pero ito isipin nyo mga kaibigan, siyempre makauna ka sa paglagay, ang manok mo makaplastar na una, advantage na yun. Yun lang po. At saka sa ating mga kaibigan pahulugan meron na lang isa mga kaibigan, slot natin sa Golden Boy po. Nakakatuwa mga kaibigan kasi nangitlog na yung dalawang Golden Boy po, isa na lang hindi, yung earwax kasi mga kaibigan dati ko parang battery cage mga kaibigan ba na nakakapagod yun mga kaibigan, pero pag pinapakawalan mo lang, nako, ang dali lang mangitlog mga kaibigan. Nangitlog na pati yung super sweeter ko mga kaibigan, nangitlog na po kasi
gusto ko sana makapudos ng lalaki sa super sweeter kasi balak kong kumuha kay Sir Biboy ng babae po para pasukan ulit yung super sweeter natin na ano po, yung kay Sir Biboy mga kaibigan. Ang itlog na, tatlo na ang itlog ng super sweeter ko mga kaibigan. Nagkasta mga kaibigan ay ano po, yung anak niya dati sa yung una kong naging broadcast mga kaibigan, nakaproduce tayo ng lalaki doon, yun ang pinakasta ko sa super sweeter mga kaibigan. Kaya sana makaproduce tayo ng isang lalaki mga kaibigan na talagang super sweeter ang purma po. Kasi ang purma sa super sweeter mga kaibigan ay pusom na pusom po. Medyo may bandira sila. Ano talaga, at saka pencil pick po, kaya gustong gusto ko rin. At saka grabe din bumibitaw ng palo mga kaibigan. At saka magandang manok din. Kaya yun lang po mga kaibigan. Kung sino pa yung gusto sa ating, may plano sa ating paulugan, pero pag medyo kapos kayo, wag na lang po mga kaibigan kasi baka ma-short kayo. Sa next na lang po. Yun lang mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.